kay Del de Torres, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, mga minamahal, tayo po muna manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mahal na po Jesus, sa mga po na ito kaming lahat, muli na pupuri ng kupasalamat sa dakilang pangalan, kami pinagsama-sama, tinipon sa lugar na ito, upay kami sambahin sa Espiritu at katuhanan. Mahal na maraming salamat po sa paglangis mo sa manayugto na balagawain, mula po kanina, sa makalangit na awitin, sa joyful sa solay, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga buhay na patuwa namin na pakinggan, sa awitin ng mga beloved choir, mahal na pinagit sa lahat, ang paggilas mo sa aming kalagitnaan, pinasalamatan po namin, mahal na Panginoon, ang mga kapatiran, walang sawa nagbibigay, nagkaloob, nagdala ng mga tithes na offering, pinupuri ka namin, pinasalamatan o Diyos, at narito po kami sa huling bahagi ng balagawain, mahal na Panginoon, ang pag-aaral, pagbulay ng bansalita, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, lang isang lingkod sa kanang akin, ako po walang magawa to, the first prop of Honorable Pastor Evangelist Will de Almeida, mahal na Panginoon Jesus, may pangaral ko, ay yung salita na mayroong kalakip na pag-ibig at kapangyarihan. Buksan mo po ang puso at pangunawa na lahat na nakikinig, mahal na Panginoon, mga ilang live webcast viewers, pagpalain mo kaming lahat. Sa umagang ito at sa iyong makapangyarihang pangalan ay pong tinatalian, mahal na Panginoon, we bind the power of darkness, Satan goes out, be broken in Jesus' name. In Jesus' name, ito po ang aming samot panalangin. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, glory to God. At praise God, purihin natin mahal na Panginoon Jesus. The highest praise, honor, worship, and thanksgiving belongs to our dear Jesus, the Lord of Lords and the King of Kings. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And I give double honor and respect our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Will de Estrada Almeida, the end-time prophet for loving God, to his beloved children, the whole Almeida family, and will always remember and cherish the blessed life and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linas Almeida, ating pong beloved Ma'am Madir, at magandang umaga po sa ating beloved ordained preacher, sa kanya po may bahay, sa aking mga co-preachers, co-workers, sa ating mga musicians, choir, sa lahat ating mga inibig kinikilam na kapatiran, baguhan man o datihan, kapiling po natin sa mga ito sa ating overnight prayer. Isang mapagpalang umaga po, maging sa ating mga ilang live webcast viewers, nakabiyo po ng banalagawain natin mahal na Panginoon. Welcome to the Royal Family of God. Isang mapagpalang umaga po. Purihin po ating mahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ating mga pag-aaralan, mga minamahal. For many are called, but few are chosen. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa mga talatang ito, mga minamahal, ito po ay ilan lamang. Subalit ito po ay ating pakinggan, unawain po natin sapagkat ito po, mga minamahal, lagi po natin inuulit. Ang salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay pagkain po ng ating mga kaluluwa. Kaya nga mga minamahal, sinasabi natin bago po natin basahin ang unang talata, Mateo 22, talatang 14. Sinasabi natin, mga minamahal, na tayo naabot ng panalangin ng tao ng Diyos, ng totoong propeta ng Diyos. Naabot tayo ng panalangin nating kagalang-galang mga pastor, Will de Estrada Almeida, and beloved and honorable Assistant Pastor Linas Almeida. At mga kapatid, sinasabi natin na tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit mga kapatid? Sabi ng ating pag-aralan, napakaraming tinawag upang manampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesus. Subalit, konti lang yung nakakapagpatuloy. O ilan lang yung hinirang ng ating dakilas para tumanggap ng masaganang pagpapala. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Basahin po natin ang Mateo, Kabanatang 22, talatang 14, at handa po natin ang Isaiah, chapter 64, verse 6. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 22, talatang 14. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. Lahat magsabing amen. Purihin ang ating pinakamamahal. Mga minamahal, ano po bang ibig sabihin nito? For many are called, but few are chosen. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga nahirang. So, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating nakita, mga kapatid ko, na ang pinakamalapit na halimbawa nito ay ang ating kagalang-galang na mga pastor, Will de Estrada Almeida, ay naglulunsad ng mga kusada. Nakikita natin kung gaano kadaming tao ang inaaniyahan, kami na mahal. Talaga nagkaroon tayo ng mga soundings, namimigay tayo ng mga leaflets. At nakikita natin, napakaraming tao. Kami naman kung lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit,
doon sa dami ng tao na yun, mga minamahal, may sadya lang pong pinili ang ating dakilang Diyos. Meron po lamang siyang sadyang hinirang. At kung ating nga po mga minamahal mabalikan, mga minamahal ko, naalala ko yung nakarang kusada sa dako ng San Carlos, mga minamahal, Rosario, Batangas. Kung hindi ko nagamalik, way back November 9, 2023, mga kapatid ko. At kung isipin natin mga minamahal, napakarami ng tao. Doon na lang po sa barangay ng San Carlos. O dito sa bahay ng Rosario. Sa libong leaflets mga minamahal na nabigyan. Libo. Mga minamahal ko yung pinaimprentang leaflets. At napakaraming nakapakinig ng sounding mga minamahal na paanyaya ng ating dakilang Diyos. Sa makatuwid, maraming naanyayahan, mga kapatid ko. At kung di ako nagkamali, mga minamahal, less than 100 souls yung nabaptize sa pangalan natin malas sa tubig. Subalit, kung ating titingnan mga minamahal sa panahong ito, maaring sabi ko nga ay tinatanong ko kanina sa ating mga kapatid kanina, ilan po yun nakapagpatuloy? At talagang, kung isipin natin mga kapatid, yung ating topic, napakarami, mga minamahal, ng tinawag ng ating dakilang Diyos. Pero konti lang yung hinirang ng ating mahal na Panginoon. Actually, mga minamahal ko, kung talagang maraming tinawag, maraming pinili ang ating mahal na Panginoon Jesus, iniisip ko palagi, within 27 years, disin sana, mga minamahal, hanggang doon na tayo sa likuran. Minamahal, kailan nag-start yung Hayo Group? Halos sa tuwing merong hayo po, mga minamahal, napakaraming tumatanggap sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Marami po kaming nasisiran. Marami po kami napupuntahan. Pero mga minamahal, yung maglapit ng isang kaluluwa sa paanan natin, magdala dito sa bahay sambahan, mga minamahal, para mapabautismo sa pangalan natin, mas napakahirap. Sa pagkatotoo, sinabi ng Biblia, mga minamahal, marami ang tinawag, subalit kakaunti ang nahirang. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, sabi ko, inuulit ko talaga po, napakapalad po natin. Tayo ay mapalad sa lahat ng mapalad, paminamahal. Mahigit pa po tayo doon sa maswerte. Dahil naunawaan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Jesus. At magsabing, praise the Lord. Kaya nga, paminamahal, kung isipin natin, sabi nga ng banal na kasulatan, paminamahal nung araw, sino po tayo sa ating mahal na Panginoon? Bago po natin basahin, paminamahal ko ang Isaiah chapter 64, verse 6. Tayo po isang marumi lamang na basahan. Wala po tayong kwenta, mga minamahal. Sabi ng Biblia, ang katuwiran po natin ay basahan po sa ating mahal na Panginoon. Pero napakapalad po natin, sa dami ng tao, napansin po tayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? Marami tao nagpapakamatay. Amen? Depressed, nasa kalungkutan, may mga problema, may mga karamdaman. Yung iba, pinahintulutan natin malapis, mamatay sa ganong kalagayan. Pero tayo mga minamahal, bagaman sabi ng banal na kasulatan, tayo isa lang maruming basahan, pero tayo napansin ang ating dakilang Diyos. Tayo kanyang pinulot, tayo kanyang nilinis, tayo kanyang binihisan. At magsabing amen. Basahin po natin mga kapatid ang Isaiah chapter 64 verse 6 para palubos nating maunawaan. Dito po sa aklat ng propeta Isaiah, kapitulo 64, talatang 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Lahat magsabing amen. Sabi po ng Bible, but we are all as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags, and we are all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Ano po sabi ng Bible? Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi. At lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi.
at nalalantanggayan ng dahon kaming lahat. Hallelujah! At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Kaya nga mga minamahal, sabi natin, tayo ay napansin ng ating dakilang Diyos. Lagi nating sinasabi, tayo po'y kinahabagan lamang. Kinahabagan po tayo ng ating mahal na Panginoon sapagkat tayo po nung araw ay maraming basahan po tayo. Wala po sabi nga po, wala po tayong may pagmamalaki sa ating mahal na Panginoon. Hindi yung tapos ka, ikaw ay professional. Mga minamahal. Lahat ng ating karunungan, mga minamahal nun, ay walang kwenta po sa Panginoon. Pero tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nakita tayo na ating malapin, tayo kanyang napansin. Sabi nga nung isa po nating kapatid sa mahal na Panginoon, nung araw na siya down na, lubog na sa pagkakautang, mga kapatid. Tunog pa lang na sasakyan, mga minamahal. Ramdam niya, mga minamahal, maniningil na. Pero mga minamahal, siya nakita ng ating mahal na Panginoon, siya isang tuldok lamang. Pero kinahabagan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Napili po tayo ng ating dakilang Diyos para maglingkod po sa Kanya. Kaya mga minamahal, yung pagkatawag sa atin natin, pahalagahan po natin ito. Akapin po natin mga minamahal. Sapagkat napakarami ng tao. Amen? Sabi ko nga doon sa Santa Elena, mga minamahal, sabi ko, itaas ninyo mga kamay, lahat ng mga kapatid ng taga Santa Elena. Isa-isa nagsusulputan, pero mabibilang lang sa daliri. Yung iba doon pa sa taga-Kalawag, yung iba taga-Labo pa, mga kapatid ko. Sabi ko, napakaraming tao dito. Pero tayo mga minamahal, pinili ng ating dakilang Diyos. Konti lang tayo, mga kapatid ko. Kaya yung pagkatawag na yun natin, mahal na Panginoon, pahalagahan po natin, mga minamahal. Mahalin po natin ating kaligtasan, nakapin po natin ang kaligtasan ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating malapit. Naunawaan po ba natin? Minamahal, many are called but few are chosen. Nung araw, basahan lamang tayo. Wala tayong kwenta, wala tayong silbi. Pero tayo nakita ng ating mahal, pinili niya tayo upang gawin niyan tunay ng anak. Minamahal, naabot tayo ng panalangin ng propeta ng Diyos, ng totoong tao ng Diyos. Ang ating kagalang-galang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, kapatuwang po ating mga beloved workers. Ephesians chapter 1 verse 4. At ganda po natin ang Luke chapter 17 verse 18, verse 12 to 18. Dito po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 1, talatang 4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Ibig sabihin mga minamahal, hindi pa pala nalilikha ang daigdig natin, ginagalawan mga minamahal ko. Tayo'y nasa plano na ng Diyos. Amen? Sabi po dito, according as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging mga banal. So tayo napili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. At anong purpose ng ating mahal na Panginoon upang maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig? Lahat magsabing amen. Tingnan niyo mga kapatid ko, sa dami ng tao. Pero bago pa nilikha ng ating dakilang Diyos ang daigdig na ating ginagalawan, tayo'y hinirang na, tayo'y pinili na ng ating dakilang Diyos. Nakalaan, sabi ng Bible, mga minamahal, para maging mga banal at walang dungis. Yung mga kapatid ko. Kaya nga, pinangako niya sa atin ang langit. Kung tayo magpatuloy, mga minamahal, huwag tayong umalis sa gawang ito, huwag tayong himiwalay sa katuruan ng banal na iglesyang ito, tiyak mga minamahal ang langit. Hindi tayo mga minamahal, pag nag-rapture, tiyak makakasama tayo. Lahat magsabing praise the Lord. Sapagkat tayo pinili ng ating dakilang Diyos. Hindi pa nalikha ang daigdig na ito, chosen na tayo. Lahat magsabing amen. Kaya mga kapatid ko, meron tayong basahing talata tungkol doon sa 10 kitongin
Kaya mga minamahal, wag na po tayo magtaka. Kayo, halimbawa, mga minamahal, araw-araw kayo humahayo. Nagsishare kayo ng gospel of Jesus Christ, ng ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Paiso Kristo. Sabi nung isa kong nabasa, mamil, hindi ganun kadali. Ang pag-soul winning, mga kapatid ko. Pero totoo sinabi ng Biblia. Ay sabi ko nga, kung dun sa kusata noon, mga minamahal, less than 100 souls yun na baptized in the name of Jesus. Pero nakapagpatuloy, mga minamahal ko, hindi ako nagkamali, isang kaluluwa lang po. Hindi ko na lang po banggitin ang pangalan. Amen? Hindi natin, kung sino may pagkukulang sapagkat ang Diyos ang tumatawag sa atin. Unless na lang mga minamahal ko na ang Diyos ang gumawa ng parang tayo makalapit sa Kanya, wala tayong magagawa. Yan sasabi ng Biblia. Ay sa ating babasahin, mga kapatid ko, napaka-biblical. 10 kitongin, mga kapatid ko. 10 lepers. Ilan po lang ang bumalik sa Panginoon? Sabi natin kapatid, isa. Totoo po yun, mga kapatid ko. Kaya kung 100 souls na yung ating nahayuan, nakapagdala tayo ng 10 souls sa gawain, pinagpala po tayo. Amen? Dahil hindi po ganun kadali mag-akay ng kaluluwa. Di po ba, sabi ng ating mga beloved preachers, beloved workers, mga kapatid, pag maglusa tayo ng kusada, ating mga pastor, millions, hundred thousands, kung pwede lang bayaran ng isang kaluluwa para magtamo ng kaligtasan, gagawin niya. Di po ba ginagastosan natin? Pero hindi ganon kadali, mga kapatid ko. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang Luke chapter 17, verse 12 up to 18 para po ating maunawaan. Tuloy-tuloy na po ang basa nito para, mga minamahal, madali po tayo. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 17, talatang 12 hanggang 18. 12. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nagsipagtigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kay pakita sa mga saserdote. At nangyari, na samantalang sila'y nagsisiparoon, ay nangalinis sila. Sa 15. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik, na niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig, at siya nagpatira pa sa kaniyang paanan, na nagpapasalamat sa kaniya, at siya isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis, datapwat saan nangaroon ang siyam, walang nagbalik upang lumulhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, napakalinaw, mga kapatid ko. Sabi natin pinag-aralan, many are called but few are chosen. So, biblical, mga kapatid. Kaya yung pagdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon, hindi po ganun kadali. Dahil ang tao, mga minamahal, minsan, pag nakabalita ng pagpapagaling, mga minamahal, takbuhan, puntahan. Dahil lahat ng tao may karamdaman. Pero mga minamahal, anong ginagawa ng mga tao pag magaling na? Di po ba umaayaw na? Kasi magaling na. Nakamta na nila yung kanilang pangarap, yung kanilang hangarin, yung kanilang layunin. At hinahanap ng mahal na Panginoon Jesus, nasaan po yung siyam? Amen? Isipin natin, mga kapatid ko, bumalik lang isa, taga-ibang lupa pa. Kumbaga sa mga Hudyo, mga minamahal, ay hindi taga-Israel, hindi taga-Judea, mga minamahal ko. Ang bumalik pa, mga taga-Samaritan po siya. Samaritano, ibig sabihin taga-ibang lupa. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay nasinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nagsitigil sa malayo. So, sinalubong siya. Alam na malapay na nagpapagaling eh. Sabi ng verse 13, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master,
Have mercy on us. Di po ba? Ganun ang mga tao. Pag may kailangan sa Diyos, mabilis. Pero pag natanggap na yung kailangan sa Diyos, nawawala. Amen? Yung ba ginagawang pagamutan na ating mahal na Panginoon? Gusto lang pala kagalingan. Ayaw paglingkuran. Lahat magsabing amen. At sila ay nagsisigaw na nagsipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. Sabi ng verse 14, and when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Oh. Sabi, pakita daw doon sa mga priest, sa mga saserdote. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, sige, papagaligilingin kayo. Inutos siya na yumaon. At habang sila yumayaon, mga minumahal, tinanggap nilang kagalingan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. At pagkakita niya sa kanila, sinabi sa kanila, magsihayo kayo at kayo pakita sa mga saserdote at mangyari na samantalang sila ay nagsisiparoon ay nagsilinis sila. Sabi ng verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. At isa sa kanila, nang makita niyang siya ay gumaling, ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas sa tinig. Verse 16, and fell down on his face and at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. Tingnan niyo mga kapatid ko. Sa 10 kitungin, isa lang yung sumipot. Sa 10 pinagaling. Sabihin natin less than 100, isa lang yung nagpatuloy. Pero naman natin mga kapatid ko, tayo pinili ng ating dakilang Diyos. Gumaling tayo sa humindi, sadyang tungkulin nating maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag nating habulin lang mga minamahal yung kagagaling ng ating physical na katawan. Habulin natin ang kagalingan ng ating kaluluwa. Dahil ang Diyos ay naglaan sa atin ng pangakong buhay na walang hanggan. At magsabing amen. Pero mga minamahal, huwag tayo manghimagod. Huwag tayo manghinawa. Lahat tayo dapat meron tayong katangian. Mag-soul win tayo, mga minamahal. Makakay natin labuas natin, ating mga kapitbahay, lahat nating kakilala, lahat nating kamag-anakan, kamag-anak ng kamag-anak natin. Amen? Dahil ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang pagkatawag ay dumating sa lahat ng tao. Ang lahat ay inanyayahan. Ngunit konti lamang ang nagpaunlak. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi ng verse 18, there are not found that return to give glory to God, save this stranger. Wala nagbalik upang lumulahati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. Purihin ang ating dakilang Diyos. Sabi ng John 15:16, basahin po natin, mga kapatid ko. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, talatang 16. Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng John 15:16, you have not chosen me, mga kapatid ko. Hindi tayo pumili ng Diyos na paglilingkuran. Tama po ba mga kapatid? Hindi tayong pumili ng Diyos na paglilingkuran, kundi ang Diyos na totoo, ang ating pinakamamahal sa ating mabait na Diyos sa langit, ang pumili sa atin. Amen? Nung araw, meron na tayong Diyos na pinaglingkuran. Merong malalaki, merong maliliit. Amen? Iba-iba yung size. Kung baga mga minamahal, meron tayong sekta nung araw. Meron tayong reliyon. Pero sabi ng malapis, I am the way, the truth, and the life. Walang makakarating sa Ama o sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Hindi tayo maligtas sa pamamagitan ng reliyon. Amen? Maligtas tayo sa pamamagitan nating palampatay sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang mahal na mismo magliligtas sa atin. You have not chosen me, but I have chosen you.
Pinili tayo ng ating mahal na Panginoon. And ordain you that you should go and bring forth fruit. Yan po sabi ng Bible. And that your fruit should remain. That whosoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. Ako hindi ninyo hinirang, sabi ng mahal na Panginoon. Ngunit kayo'y hinirang ko. Mga kapatid ko, napakapalad po natin. Sabi nga kanina nung talata na nabasa sa Isaiah, sabi naman, tayo'y maruming basahan lamang. Pero tayo kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Pinili niya tayo, mga kapatid. Sabi dito, at akin kayong inihalal. Ang mahal na pinanaglagay sa atin dito. Ang mahal na Pastor Welde Almeida, Welde Estrada Almeida, and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ay galing po sa puso ng ating mahal na Panginoon. Sila pong ibinigay sa atin, kumandili sa ating kaligtasan, sa ating mga kaluluwa. Hindi po sila naglagay sa kanilang sarili sa gawain ito. Ang Diyos po ang tumawag sa kanila. Tayong lahat, mga minamahal. Ang Diyos ang naghalal sa atin. Siya ang nag-ordain sa atin, mga kapatid ko, para tayo'y maging tagapagmana ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, mga minamahal, upang kayo'y magsiyaon, tayo pala lahat inutusan ng ating mahal na Panginoon. At magsipagbunga. Minamahal, mag-grow tayo po. Dapat nag-grow po tayo sa pananampalataya. Dating Sunday Christians ka, ginawa mong 3 beses ang iyong pagsunod. Dahil pinili ka ng Diyos eh. Amen? Dati hindi ka nagbibigay. Pero nung matutunan mo yung pagbibigay pala, susi ng pagpapala, ginagawa mo. Kapatid ko, nabuhay ka na may kabanalan. Lumalago ka sa sarili mo. Bukod sa roon, nag-aakay ka ng kaluluwa. Kaya inutusan tayo magsiyaon at magsipagbunga. At upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya lagi nating isipin, napakapalad po natin. We are so much blessed, sabi ng mahal. Amen? Sobrang pagpapala ang ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos. Di ba? May mga naayuhan po tayo. Nakalungkot, minsan nabalitaan natin. Kinukulit talaga natin. Kapatid, dumalo po kayo. Ang inyo pong karamdaman ay kapamaran ng Diyos para po kayo magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, hindi sila nakinig. Siguro hindi sila tinawag, hindi sila pinili na mahal. Tinawag sila pero hindi sila pinili na mahal na Panginoon. Sabi ng mayaman kay Lazaro, yun, itubog ang kanyang dila. Ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at patakan ng tubig ang kanyang dila. Sapagkat naroon siya sa alab ng impyerno. Sabi mga minamahal, ang uod at ang apoy ay hindi na mamatay. Amen? Meron pa siyang mga kapatid. Sabihan, baka mapupunta din doon sa kadakong kanyang kinalalagyan. Pero sabi ng Bible, mga minamahal, kahit ang isang patay, mabuhay, pag sadyang sila hindi maniniwala, hindi yan maniniwala. Naroon ang mga mangaral, naroon ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. Lahat magsabing amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dito po tayo mga minamahal sa dito tayo mga kapatid sa kasunod na talata. 1 Peter chapter 2 verse 9. At ulit natin talata John chapter 10 verse 28. Dito po sa unang sulat ni Pedro Kapitulo 2, talatang 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bansang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan ni Yaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Lahat magsabing amen. But you are chosen generation. Kaya sabi ko kanina, napakapalad po natin. Datapwat kayo isang lahing hirang. Hinirang pala talaga tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pinili talaga tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito, a royal priesthood. Ano po? Ibig sabihin talagang pag sinabing kabilang ka sa royal family of God, talagang pinagpala ka. Amen?
Pag sinabi kasing royal, ikaw yung kabilang ka doon sa matataas na klase ng tao sa lipunan. Amen? Lahat magsabing amen. Unholy nation. Tayo pala ay bansang banal. A peculiar people. Bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Sabi dito. That you should show forth the praises of Him who has called you out of the darkness into His marvelous light. Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Lahat magsabing amen. Pinili tayo ng ating dakilang Diyos. Tayo hinirang niya sa karamihan. Mga kapatid, dito lang ako nakakita sa gawain na ito, mayroong milagro, mayroong pagbabago ng buhay, mayroong patotoo, totoong kagalingan ng karamdaman. Lagi ko sinasabi mga minamahal, hindi mo na kailangan magtanong kung totoo ang Diyos. Dahil ikaw mismo, naranasan mo, ako mismo naranasan ko. Naranasan nating lahat. Amen? Yan ako patunay mga minamahal, talagang tayo, anak ng Diyos, tayo pinili ng Diyos para pagpalain, para magmana ng pangako ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing amen. Yan mga minamahal ko, napakaganda ng hangarin ng Diyos sa atin. Huwag man tayo nung araw, mga minamahal, tayo maraming basahan lamang, tayo alabok lamang, pero tayo kinhabagan ng ating dakilang Diyos. Tayo kanyang nakita. Tayo kanyang napansin, mga minamahal. Ngayon, sabi ng Bible, mga minamahal ko, yamang tayo mga hinirang ng ating pinakamamalapis, meron pong pangako sa atin ng ating dakilang Diyos. Ang uli po nating talata, mga minamahal. John chapter 10, verse 28, sa ating pong mga beloved singers and musicians, bago po tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa po ang John 10:28. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 10, talatang 28. At sila'y binibigyan ko na walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol. Pag tayo pala talagang pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sabi ng Bible, kahit mawalay tayo sa gawain, pag talagang tayo pinili ng ating dakilang Diyos, kanyang hinirang, mga minamahal. Ibabalik niya tayo sa kanyang banal na gawain. Dahil nakalaan tayo para pagpalain ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Bible, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Hindi tayo pwedeng agawin ng kaaway, mga minamahal, sa kamay ng ating dakilang Diyos. Dahil tayo mga totoong lingkod ng Diyos. Tayo totoong mga anak ng Diyos. Mga minamahal, nakalaan tayo sa pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, huwag tayo magpabaya. Huwag tayo magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Gampanan natin ang ating tungkulin sa ating mahal na Panginoon. Many are called, but few are chosen. Konti lang tayo, mga kapatid ko, na tinawag natin, pinahalagan tayo natin mahal na Panginoon. Sa 27 years ang panalagawan din sa dako ng Rosario, sabi ko nga kanina, kung lahat sana ng tinawag natin mahal na Panginoon sa pinili niya para maglingkod sa Kanya, sobra-sobra na tayo dito, mga kapatid. Baka awas na tayo dyan sa likuran. Pero sadyang pinili tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Baka minamahal, tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Praise God sa ating mga beloved singers. Praise the Lord. Minamahal, ba tayo umawit sa ating mahal na Panginoon? Isipin natin yung mensahe ng awitin, yung ating napag-aralan, mga minamahal ko. Gano kabuti ng Diyos sa atin, mga minamahal, sa ating buhay. O Diyos, bakit ako ay pinili mo bilang anak? Ba't
Hatid mo ang aking buhay. Bakit pinatawad mo, nilinis, iniligtas sa cross, sa lako'y hinayaran. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Hallelujah. Lord God, Lord Jesus, hallelujah. Kami mahal, gumising po tayo. Awitan po natin ang Puso ko ay mahal sa dakilang pag-ibig ng Diyos, sagana ang biyaya. Hallelujah. Lawak ng pag-ibig niya ay di ko kayang mataro at di ko kayang maunawa. Hallelujah! Hallelujah! Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating. Hallelujah, hallelujah. Sa bawat araw, O Diyos, tulungan ako. Ang utos mo'y aking susundin. Buong buhay ko ay alay sa'yo. Hanggang sa langit dumating, hanggang sa
Thank you, Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, ating napag-aralan, mga minamahal. Maraming tinawag ang ating dakilang Diyos. Subalit konti lang po ang hinirang ng ating dakilang Diyos. At alam po natin, tayo po yun, mga kapatid ko. Tayo po yung pinili ng ating dakilang Diyos upang maglingkod sa Kanya. Mga minamahal. Tayo naabot ng panalangin ng tao ng Diyos, mga minamahal. At tayo narito ngayon, mga minamahal ko, taglay-taglay natin, mga minamahal, mga pagpapalang, galing sa ating pinakamamahal na Diyos. Kaya nga, mga minamahal, tayo'y mapalad sa lahat po ng mapalad. Purihin natin, mahal na Panginoon, tayo po'y gumising sa umaga ito, tayo po ay minsan na po manalangin ng pagsisisi bago po natin ipaabot sa ating dakilang Diyos, ang lahat nating mga kahilingan, mga minamahal. Dakilan, mapagpalang Diyos, ang manayang banal sa langit, sa tangit, makapangyarihang pangalan po, pinakamalapais. Sana pa sa umaga ito, natin muli yung mga anak, kami na naglod sa iyong harapan, O Diyos. Saan mo kami nasumpungan, nagkula, nagkamali, nagkasala, sa pamamagitan naman ng aming mga panalita na aming kaisipan, sa aming mga gawa, malapit na Jesus. Hindi kami naging mabuti sa aming mga kapwa, binigaw po sa amin ang mga pagkasaganang mga patawad. Nais po man namin maging banal sakdal sa iyong harapan, walang dungi sa kapintasan, nagasaan na kami yung kunin, malapit na. At kami malapit na sus, alam namin kami yung tinawag, malapit at hinirang mo kami, pinili mo kami upang kami yung pagpalain, magmana ng pangakong buhay na walang gan. At patuloy po ang samot na langin namin sa iyo sa wag ito, patuloy mo kami panghawak kaming lahat, O Diyos, makapagpatuloy ang paglilingkod sa iyo, malapit na kasing napakalapit na pagbalik. At tinadalangin po namin sa umaga ito, lahat aming mga kapatiran, meron po mga taglay na karamdaman, malapit na sus, ipagkalubong kompletong kagalingan, may mga problema, malapit lutasin po, may mga kahilingan, ipagkaloob mo po ang katugunan, malapay noon, sus, hallelujah. Minsan ang kapang kumili sa kanilang buhay, malapay noon, ipag-provide mo sila ng mga pangailangan, malapay noon, at supplyan mo po sila sa lahat ng bagay, malapay sa material, sa physical, sa financial, lalo't higit po sa spiritual, malapay noon. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at mawagpalang pangalan na ang pinakamamalapay, sus. Ito po ang aming samot panalangin sa umagang ito. Amen and amen. Purihin natin, mahal na Panginoon Jesus. Ilihas po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Ang ating pong kanang kamay sa ulong, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung may kahilingan, dalawang kamay ang itaas. Banggitin kahilingan, kung may problema, dalawang kamay itaas. Banggitin sa ating mahal na Panginoon. I-rebuke sa mga ito lahat ng mga sakit, mga karamdaman. Sa pangalan Jesus, mahal na Panginoon. Through the first of our beloved Pastor, Malapino Jesus, Will de Almeida, Malapino Jesus, sama-sama namin sinasubay, tinataboy, pinalalayas lahat ng uri ng karamdaman, nagbayad sa mga kapatiran, demons of sickness, and illness, and diseases, lahat ng karamdaman, asthma, leukemia, diabetes, ulcer, cancer, lahat ng karamdaman, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, lahat ng karamdaman sa buong pisikal, ang pangatawan, namin sinasaway sa pangalan Jesus, sickness be healed, problem be solved, vices be gone, poverty cast out, in the name of Jesus, hallelujah. Because in the name of Jesus, sickness be healed, problem be solved, vices begin. In Jesus' name. In Jesus' name. Makalala in Jesus' name. Praise the Lord. At magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. Binamahal, jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Galing sa puso. Huwag po magbiro. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, glory to God. At ang lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, tanging sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen, praise God.